ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Philippine Navy nilinaw na walang dapat ikabahala sa natagpuang submarine drone sa karagatan sa Masbate. OFW na uuwi sana nitong Pasko, natagpuang wala ng buhay sa bakuran ng kanyang amo sa Kuwait. Mga peking birth certificate kaugnay ng Pogo, kakanselahin. Pagbaba ng travel advisory ng Japan, patunay na ligtas na ang mga dayuhan sa Mindanao. Implementasyon ng pagsusuot ng helmet ng mga motorista, paiigtingin. Mga isisilang mula 2025 hanggang 2039, ituturing ng Generation Beta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa bulso ng masa. Ito ang News Force. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng mga otoridad ang namataang submarine drone ng China sa karagatan sa Masbate, kung saan ayon sa Philippine Navy ay wala naman umanong dapat ikabahala dito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Sinisiyasat na ng Philippine Navy ang kamakailang natagpuang submarine drone sa karagatan sa San Pascual, Masbate. Dito ay nakumpirmang galing ang device na ito mula sa China. Ayon sa Police Regional Office ng Bicol, ito ay isang uri ng communicative device. Ginagamit umano ito para magsagawa ng underwater surveillance, oceanographic research at naval operations. Ngunit ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ginagamit ito para sa isang scientific research o di kaya naman ay para mamonitor ang mga isda. Karaniwan umano itong matingkad ang kulay tulad ng pula, orange at dilaw para makita sa himpapawid. Kaya ayon kay Trinidad, walang dapat ikabahala sa pagkakita sa naturang drone. Ngunit aniya, kailangan pa itong imbestigahan ng mabuti. Ito ay para matukoy ang pinanggalingan, layunin at kung ano talaga ang ginagawa nito sa karagatan ng Masbate. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At dahil bagong taon na, marami rin ang hangad ay matupad ang kanilang fitness goals. Dahil dyan, may mga healthy resolution suggestion ang ilang mga doktor para sa malusog at malakas na pangangatawan ngayong 2025. Alamin mula kay Princess Castro. Pinggang Pinoy, isang pinggang Pinoy lang po para ito yon ang guide natin na magkaroon tayo ng balanse na dieta, eat in moderation, no? Ang B naman is bawas timbang. Bawasan po natin ng pagkain ng excess. So bawasan natin ang ating mga timbang, bawas bewang. Bewang, yung pagliit ng bewang natin. At isa pang B, behavior change. Behavior change po, kailangan natin, kung noon ay madalas kumain tayo ng maaalat, matatamis, matataba at ano ba yung isa? Maalat, ay dapat behavior change na po tayo, bawasan na natin yan siya. Kung pwede lang, wag na po tayong kumain ng something na excess na mga maaalat na pagkain, matatamis, matataba at mamantika. And lastly po, M, move faster. Avoid sedentary lifestyle. Kung pwede po maglakad tayo. Use the stairs, not the elevator. Ang PBBM ng Mnemonics na ibinahagi ni Dr. Azucena Dayanghirang, Executive Director at Assistant Secretary ng National Nutrition Council, ang ilan sa mga iminumungkahing New Year's resolution para sa malusog, masigla at malakas na pangangatawan ngayong bagong taon. Sa panig naman ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa, kanyang payo ay sundin ang TED o ang mnemonics para sa tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan gaya ng hydration, tamang oras ng pagtulog, pag-iwas sa substance abuse gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at iba pang bisyo na nakakasama sa kalusugan. At dahil ilan sa mga karaniwang sakit na naitatala tuwing holiday season ay ang stroke at heart attack,
isa sa mga mungkahi ni Health Secretary Herbosa ang tamang medikasyon. Sa pamamagitan ng maintenance medicines na libreng ipinapamahagi sa mga mamamayan, maaaring makontrol ang mga disease gaya ng mga nabanggit. Anya, minsan ang sanhi nito ay dahil sa kakulangan sa pera ng mga tao, kaya't hindi na ipagpapatuloy ang pag-inom ng mga gamot. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pagkakaroon ng firework designated zone, mahigpit na pagbabantay ng mga magulang sa kanilang anak at paggamit ng torotot sa pagsalubong sa bagong taon. Nais na isulong ni Health Secretary Teodoro Herbosa para sa ligtas na pagdiriwang ng mga susunod na holiday season. Princess Castro nagbabalik. Bunsod ng mga naitalang bilang ng mga batang passive victim ng mga iligal na napaputok sa pagsalubong ng bagong taon, sinabi ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na mahalaga ang pagkakaroon ng designated firework zone at ang pag-antabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi passive sila, no? So naglalaro yung bata, nabatuhan ng paputok. Mas importante yung ordinansa nung lungsod na merong designated firework zone para to keep children. Lalo na kung may mga bata, wala dapat ibang nagpapaputok doon. Kasi yan ang karamihan, more than 50% ng children, ng 10 to 14, ay passive. Ibig sabihin, wala silang ginagawa, naputukan sila. Ibig sabihin, nahagisan lang sila or naglalakad sila, may nagtapon ng paputok doon. At para naman sa mga magulang, mahigpit na pagbabantay at pagbabawal sa mga anak kung sila ay nakitang naglalaro ng paputok. Bagamat may mangilan-ngilan pa ring naitala kung ikukumpara sa datos ng firework-related injury noong mga nakaraang pagsalubong ng taon, higit 50% ang nabawas. Sa kabuuang datos mula December 22, sa 534 na kaso, karamihan sa mga ito ay adult men, 4 dito ang namatay. Isa sa 4 na ito ang 78 taong gulang na lolo na naputukan ng sinturon ni Judas sa Nueva Ecija. Bagamat ilang araw pa bago ito tuluyang namatay, hindi na kayanan na matandang makarecover sa tinamong acute respiratory failure at multiple injuries. Habang ang 3 naman dito ay kasalukuyan pang tinutukoy kung ano ang naging sanhi ng kanilang pagkasawi. At dahil ang Maynila ang may pinakamalaking porsyento ng kaso ng mga naputukan ng paputok, tiniyak naman ng mga doktor na hindi sila nagkulang sa mga medical staff, pasilidad at supplies, partikular sa Tondo. Sa iba pang datos, ang pangunahing sanhi ng firework-related injuries ay ang quitis at boga, kung saan 9 na po ang nabiktima ng quitis at 79 naman dito dahil sa boga. Habang sa ulat naman ng Bureau of Fire Protection, 2 ang biktima ng stray bullets, mas mababa ng 50% kumpara sa mga nagdaang datos, bunsod ng epektibong kampanya ng kapulisan kontra pagpapaputok ng mga baril. Sa kabila ng pagbaba ng porsyento, hangad pa rin ng DOH at ng mga kagawaran at ahensya ng gobyerno na matarget ang zero case ng mga insidenteng nauugnay sa paputok. Kaya naman isa sa mas paiigtingin pa ni Herbosa ay ang kampanya sa paggamit ng torotot para makaiwas sa mga paputok, legal man ito o illegal. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pasintabi po sa mga manonood, sensitibong ulat na ito. Hustisya ang panawagan ng gobyerno sa pagpaslang sa kababayan nating overseas Filipino worker o OFW sa Kuwait. 2 buwan nang nawawala ang babaeng OFW. Taon nang nagtatrabaho sa 2 employer, kung saan ang ikalawa nitong employer ang nag-ulat na ito'y nawawala. Inakala naman ng pamilya ng OFW na abala lamang ito sa kanyang trabaho, kaya't hindi makontak. Inaalam pa kung may kinalaman sa krimen ng una nitong employer, kung saan sinasabing mismong ang kapatid umano ng suspect ang nagturo sa kinaroroonan ng nasabing biktima na naagnas na sa bakura ng amo. Ayon sa naiwang kapamilya ng OFW, nakatakdasa ng sorpresahin nito ang kanyang mga kaanak sa kanyang pag-uwi nitong Pasko. Ngunit anya ibang sorpresa pala ang kanilang mababalitaan. Sa ibang ulat ay inaasahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT
na makumpleto ngayong taon ng Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone kasunod ng pagkumpleto ng Phase 1 noong nakaraang taon. Pahayag ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso, inaasahan itong matapos sa Marso. Kasunod naman ito ang Phase 4, 5 at 6 na magbibigay ng internet connectivity mula pinakadulong parte ng Hilaga hanggang sa huling lalawigan ng Timog sa Pilipinas. Tiniyak ng Office of the Solicitor General na tutulig sa nito ang mga insidente ng pekeng birth certificate kaugnay ng operasyon ng mga POGO. Yan ang balitang hatid ni Francis Riudique. Nakatakdang kanselahin ng Office of the Solicitor General o OSG ang mga peking birth certificate kaugnay ng operasyon ng POGO sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara kasabay ng pagtugis ng pamahalaan sa mga POGO. Matatandaang naghain ng petisyon ng OSG na ikansela ang birth certificate ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos lumabas sa investigasyon na nagmatch ang kanyang fingerprint sa isang Chinese national na kamukha niya. Ayon kay Guevara, marami pang ganitong klase ng insidente kaya naman tututukan ito ng OSG. Kasama din umano dito ang pagpapawalang bisa sa mga naging ari-arian at ibang assets ng mga naturang dayuhan. Sa kasalukuyan ay wala pang datos ang pamahalaan sa kabuwang assets na ipoporfeit ng pamahalaan. Aniya, ang inisyal na utos ay kumpiskahin at kontrolin muna ang mga ito. Panawagan naman ng OSG, makapagpasa umano sana ng batas ukol sa pagkakansela ng mga birth certificate. Ito ay para malimitahan at magkaroon ng restriksyon ang mga kayang gawin ng mga dayuhang makakansela ang nasabing dokumento. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, amihan ng aktibo ngayon sa extreme northern Luzon habang shareline naman sa silangang bahagi ng gitnang Luzon at natitirang bahagi ng hilagang Luzon. Kaya naman asahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng shareline sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Habang amihan naman sa Batanes. Susunod sa News Force. Kuitis na una sa listahan ng PFP na kadalasang sanhi ng sunog pagdating sa paputok. LTO bantay seguridad dahil sa inaasang pagdagsa ng mga biyahero matapos ang holiday break. Road improvement project sa Tarlac, kumpleto na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Naniniwala ang Department of Tourism o DOT na ang pagbaba ng travel advisory level ng Japan sa ibang parte ng Mindanao ay isang patunay na ligtas itong destinasyon sa mga dayuhan. Sa nakaraang buwan, ibinaba ng Japanese Foreign Ministry sa Level 1 mula sa Level 2 ang Davao Region, Surigao City at ibang parte ng Misamis Oriental. Habang mula Level 3 ay ngayon Level 2 na sa silangang bahagi naman ng Sarangani Province. Nananatili namang Level 1 pa rin sa Mati, Tagum, Samal, Davao, Digos, Cagayan de Oro, Hasaan, Villanueva, Tagoloan at Siargao Islands. Samantala, patuloy na nakataas sa Level 3 ang kanlurang bahagi ng Sarangani Province. Sa aktibong pagbabantay naman ng kapulisan sa Metro Manila ay naniniwala ang National Capital Region Police Office o NCRPO na ito ang naging dahilan kaya naging maayos ang naging pagdiriwang ng holiday season. Panoorin. Tahimik, payapa at maayos
ang naging daloy ng selebrasyon ng holiday season sa Metro Manila dahil umano sa ipinakalat na sapat na kapulisan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ayon kay NCRPO Acting Regional Director, Police Brigadier General Anthony Aberin, ang libu-libong pulis sa Metro Manila ay nagbantay sa mga estratehikong lugar para matiyak na malaya sa karahasan ang pagdiriwang. Ito rin ang nakitang dahilan ng hepe kaya't bumaba ang naitalang bilang ng mga krimen sa Maynila. Anya noong nakaraang taon ng Kapaskuhan ay nanatili ang dedikasyon ng mga pulis sa ikinasang anti-crime operations. Pagtitiyak pa niya, ipagpapatuloy nito ang mga operasyon kontra krimen kasama na ang pagtugis sa mga iligal na gawain. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sapat na enforcers naman ang ipinakalat ng Land Transportation Office o LTO sa mga kalsada upang magsilbing bantay ngayong inaasahan ng pagdagsa ng mga biyahero. Narito ang aking ulat. Asahan ng karagdagang enforcer sa mga kalsada ngayong araw dahil mahigpit na nagbabantay ang Land Transportation Office o LTO sa inaasahang pagdami ng mga tao sa pampublikong lugar dahil pabalik na ng Maynila ang ilan sa mga nagbakasyon sa kani-kanilang mga probinsya. Ang kautusan ito ay mula kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II para sa umano'y maayos na daloy ng trapiko at pagtitiyak sa kaligtasan at seguridad ng bawat motorista. Bukod dito ay binabantayan din ng ahensya ang mga truck na overloading at ang mga gulong nito na tila hindi pasado sa road safety regulations. Patuloy naman ang paalala ng ahensya sa mga motorista na huwag nang tangkain pa ang pagmamaneho ng nakainom o kulang sa tulog kung saan binigyang diin din ito na ang kahalagahan ng pagsusuri sa mga sasakyan bago bumiyahe. Samantala, nananatili namang maluwag ang daan kaninang umaga sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX at North Luzon Expressway o NLEX. Bagamat hindi pa ramdam sa ngayon ang mabigat na daloy ng trapiko, ay asahan naman ito bukas hanggang umaga ng Lunes ayon sa NLEX. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay na balita ay nais paigtingin ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang implementasyon ng pagsusuot ng helmet matapos na maitala ang mga aksidente sa daan noong holiday season. Laga ng pagsusuot ito dahil maaari nitong maiwasan ang malalang injuries o pinsala. Habang ang panukalang ito ay pinag-uusapan pa, ay kanila munang patakasin ng advokasya para sa road safety. Nakita naman sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP na kwitis ang pangunahing sanhi ng sunog na dulot ng paputok. 2 agad na insidente ng sunog ang naitala nito sa pagpasok ng bagong taon. Samantala, nabibilang din sa mga sanhi ng sunog na dulot ng paputok ang Piccolo, Sinturon ni Judas, Fountain at Baby Rocket. Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH nitong Huwebes na kumpleto na ang road improvement project na magbibigay benepisyo sa mga magsasaka sa komunidad ng Tarlac. Ang proyekto na may 2 lane at may lapad na 5 metro ay nagkokonekta sa Barangay Santa Rosa ng Concepcion at Barangay Talaga, Capas, Tarlac. Ang bagong kalsada ay mayroon ding 5 solar LED street lights na makatutulong sa kaligtasan tuwing gabi, maiwasan ang panganib ng aksidente. Ngayong pagpasok ng taong 2025 ay hudyat din ang pagbabago ng henerasyon. Ito'y dahil tatawagin na pong Generation Beta ang mga isisilang na sanggol mula ngayong taong 2025 hanggang 2039. Ayon sa isang social analyst at futurist na si Mark McCrindle, ang nasabing henerasyon ay mabubuhay sa mundo na araw-araw nang gumagamit ng Artificial Intelligence o AI.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Philippine Navy nilinaw na walang dapat ikabahala sa natagpuang submarine drone sa karagatan sa Masbate. OFW na uuwi sana nitong Pasko, natagpuang wala ng buhay sa bakuran ng kanyang amo sa Kuwait. Mga peking birth certificate kaugnay ng Pogo, kakanselahin. Pagbaba ng travel advisory ng Japan, patunay na ligtas na ang mga dayuhan sa Mindanao. Implementasyon ng pagsusuot ng helmet ng mga motorista, paiigtingin. Mga isisilang mula 2025 hanggang 2039, ituturing ng Generation Beta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatili nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.